Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang magkahiwalay pero strategic na balita na kapag pinagsama, malinaw na malinaw ang direksyon ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Una, kinumpirma mismo ng CEO ng Korea Aerospace Industries na ang Pilipinas ang priority target para sa unang export ng KF-21 Boracay, at inaasahan ang contract signing sa loob ng napakaikling panahon. At pangalawa, lumalakas na naman ang usap-usapan tungkol sa C-390 Millennium ng Embraer, matapos ang mataas na antas na meeting ng Department of National Defense at ng Brazil, na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa airlift, aerial refueling, at maritime patrol capability ng bansa. So ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa Philippine Air Force? At paano magkukonect ang KF-21 Boracay at C-390 sa long-term air power strategy ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin. Kamakailan lang, isang napaka-importanteng pahayag ang ginawa ng CEO ng Korea Aerospace Industries na si Cha Jae-byung. Ayon sa kanya, inaasahan ng KAI na magiging matagumpay ang unang export contract ng KF-21 Boracay ngayong taon, at malinaw ang kanilang priority target, ang Pilipinas. Hindi ito simpleng speculation lang. Sa defense industry, kapag ang mismong CEO na ng manufacturer ang nagsasabing naghahanda na sila para sa delivery timeline, ibig sabihin advanced na ang usapan sa likod ng closed doors. Ayon sa KAI, inaasahan ang contract signing sa 2026, pero ang preparasyon ay ginagawa na ngayon, katulad ng ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries noong hinulaan nila na pipirma ang Pilipinas para sa additional Miguel Malvar class frigates, na kalaunan ay nangyari nga. Ganito rin ang nangyari noong January 2025, kung saan maaga ring nagpredict ang KAI na kukuha ang Pilipinas ng karagdagang 12 FA-50 Block 70, at naging realidad ito. So malinaw ang pattern. Kapag nagsalita ang Korean defense industry, hindi ito basta hula lang. Ngayon, bakit nga ba sobrang realistic ng KF-21 para sa Pilipinas? Una, continuity at familiarity. Ang Philippine Air Force ay gumagamit na ng FA-50, at ang KF-21 ay natural na step up mula rito. Parehong Korean, pareho ang ecosystem, logistics philosophy, at training culture. Pangalawa, technology level. Ang KF-21 Boracay ay tinatawag na 4.5++ generation fighter. Ibig sabihin, mas advanced ito kaysa legacy fighters, pero mas cost-effective kumpara sa full stealth 5th generation jets. Pangatlo, flexibility sa integration. Open ang KF-21 sa Western weapons integration, radar upgrades, at future avionics improvements. Hindi ito locked platform. At pang-apat, political reliability. Ang South Korea ay itinuturing na trusted defense partner ng Pilipinas, walang historical baggage, at consistent ang delivery track record. Sa madaling salita, kung gusto ng Pilipinas ng credible air deterrence na kayang i-field within this decade, swak na swak ang KF-21 sa requirements. Hindi rin dapat maliitin ang geopolitical signal ng posibleng KF-21 acquisition. Kung matuloy ito, magiging isa ang Pilipinas sa unang foreign operators ng Boracay, na maglalagay sa bansa sa mas mataas na antas ng air power sa Southeast Asia. Hindi ito pang parada, ito ay pang deterrence. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay seryoso na sa pagtatayo ng modern multi-role fighter force, hindi lang pang-intercept, kundi pang network warfare sa hinaharap. At dito napapasok ang ikalawang bahagi ng ating discussion. Lumipat naman tayo sa ikalawang balita. Nag-reshare ang Max Defense ng isang post mula sa Department of National Defense, kung saan makikita ang high-level meeting ng senior DND officials at ng Brazilian defense representatives. Caption ng Max Defense, "Smells like KC-390." At hindi ito simpleng biro lang. Sa meeting na ito, malinaw na pinag-usapan ang logistics, defense industry cooperation, at maritime security, kasabay ng pag-celebrate ng 80 years of diplomatic relations ng Pilipinas at Brazil.
At ayon sa pinakahuling impormasyon, actively ino-offer ng Embraer ang C-390 Millennium sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Ang C-390 Millennium ay isang modern tactical transport aircraft na mas bago ang design kumpara sa C-130 Hercules. Mas malakas ang makina, mas mataas ang lifting capacity, at mas mabilis. Sa papel, talagang competitive ito. Pero mahalagang tandaan, noong 2022 pa lang, ino-offer na ng Embraer ang C-390 bilang alternative sa C-130J, pero pinili pa rin ng PAF ang C-130J-30 Super Hercules. Bakit? Ayon sa analysis, mas nagustuhan ng PAF ang mas mahabang cargo bay ng C-130J, mas mahabang range para sa long-distance deployments, familiarity sa Hercules platform mula pa noong 1970s. Kaya kahit mas malakas sa papel ang C-390, mas practical para sa PAF ang C-130J sa kasalukuyan. Ngayon, mas interesting ang usapan pagdating sa KC-390 aerial refueling tanker variant. Ito ay napakahalaga dahil naghahanap ang PAF ng at least 2 aerial refueling tankers para suportahan ang future fighter fleet. Ang problema, ang KC-390 ay gumagamit ng probe and drogue system na compatible sa FA-50. Pero ang mga fighters na kino-consider ng PAF, KF-21, F-16 Block 70-70 seconds, at Eurofighter Typhoon, ay gumagamit ng flying boom system. Kaya malinaw ang preference ng PAF. Tanker na kayang gumamit ng both probe and drogue at flying boom. Sa ngayon, wala pa ang flying boom sa KC-390, pero ayon sa reports, dinidevelop ito ng Embraer dahil sa global demand. Kung matupad ito, biglang magiging mas relevant ang KC-390 sa Philippine requirements. Isa pang malaking angle dito ay ang MPA variant ng C-390, na kasalukuyang develop ng Embraer. Ito ay posibleng successor ng P-3C Orion, at may mas mahabang range kumpara sa ATR 72-600 MP ng PAF. Pero hindi ito automatic choice. Magiging kompetisyon ito ng C-130J configured as MPA, P-8A Poseidon, Kawasaki P-1. Dagdag pa rito, naghahanap ang PAF ng at least 3 ASW-capable MPA, habang ang Philippine Navy ay hiwalay ding nag-e-explore ng sarili nilang MPA requirements. Kung kaya bang emit ng C-390 ang PN specs, ay isa pang malaking tanong. Ngayon, bakit mahalagang pag-usapan ang KF-21 at C-390 sa iisang episode? Dahil malinaw na systems of systems na ang direksyon ng AFP modernization. Hindi lang fighter, hindi lang transport, kundi integrated air power. Kung kukuha ang Pilipinas ng KF-21, kailangan ito ng aerial refueling, long-range logistics, maritime domain awareness, at dito papasok ang mga platform tulad ng C-390, KC-390, o iba pang support aircraft. Ibig sabihin, hindi hiwa-hiwalay ang acquisitions. Isa itong chessboard. Sa kabuuan, malinaw ang nakikita nating trend. Ang Pilipinas ay unti-unting lumilipat mula sa basic capability building, papunta sa credible, integrated air and maritime power. Ang posibleng KF-21 Boracay acquisition ay hindi lang tungkol sa bagong fighter jet, ito ay statement. At ang muling pag-init ng diskusyon tungkol sa C-390 Millennium ay patunay na pinaplano na ang support structure ng future Air Force, hindi lang ang tip of the spear. Sa susunod na mga taon, makikita natin kung alin ang magiging pinal na desisyon. Pero isang bagay ang sigurado, tahimik, pero tuloy-tuloy ang modernization ng AFP. At kapag nagsimula ng pumirma ang mga kontrata, mabilis na ang mga susunod na hakbang. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng in-depth Taglish analysis, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at e-share ang video. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na episode.